So, isang magandang umaga po. Today, ang topic natin ay paano ba natin gagamitin si RapidMiner Studio as modeling na prediction pa. So, gamit ang RapidMiner Studio, maglalagay tayo dito ng sheet ng Titanic na ito yung topic natin dati pa. Ito yung nandun sa listahan o listahan ito ng mga nakasakay sa Titanic. So, bago natin malalaman kung paano ba ang ginagawa doon sa prediction o modeling gamit ang app na to, ay kailangan natin gumawa ng repository. So, yung repository na yun, doon natin ilalagay yung data natin about sa Titanic. So, yung Titanic na yun ay nakasave na sa akin dito sa documents. Tatandaan nyo kung saan nyo siya sinave. Ito yung Titanic na yun. Ito yung sheet 1. Nandito yung raw file pa lang niya, yung kompleto yung mga field names. O kompleto pa yung bawat nakalagay sa kanyang columns. So, kompleto yan. Nandyan yung bawat detalye ng kanyang mga nakasakay, pangalan nila, saan sila nakasakay, magkano yung binayaran nila, nakasurvive ba siya o hindi, lalaki ba siya o babae, ayan. May tatlong sheets dito. So, yung sheet 1, sabi ko kanina, ito yung kompleto. Yung sheet 2 ay, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ilalagay mo dyan. Yung sheet 3, ganun din. So, yung sheet 1, kompleto. Sheet 2, kinopya ko lang yung data na kailangan ko. Ganun din sa sheet 3. So, ito, halimbawa, ito yung kailangan ko, tatlong variables. Ayan. Anong gagawin yan? Kailangan mo siyang ipasok o insert doon sa may software na gagamitin natin. So, ito siya. So, bago yun, bago ka makapag-create ng modeling dyan, kailangan mong gumawa ng repository. So, how? Paano mag-create ng repository? Ganito lang siya. Create mo lang repository. Halimbawa ay Titanic o activity Titanic, activity Titanic. Finish. So, ito na yung kanyang repository. So, dito, wala pa siyang data. Wala yung Excel pa. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong ipasok yung Excel dyan, ilagay. Anong gagawin mo? Click mo lang yung import data. So, sa paglalagay ng data, mamili ka kung file ba siya o database. So, since yun ay file, ang gagawin natin sa file na yan ay pindutin natin yung my computer na yan. Then, sabi ko sa inyo kanina, dapat tatandaan nyo kung saan nakasave yung data na yun. So, dito siya nakasave sa akin. Sa documents. Hanapin nyo lang kung saan banda. Ito yun. 3 variables. Pinutin na ulit. So, ito yung file. Yan. Pinutin lang yung next. Then, dito, may makikita kayong sheet. Yan, sheet 1, 2, 3. Kung isang sheet lang yung ginawa nyo, isa lang yung papakita dyan. Sa akin kasi tatlo yung ginawa kong sheet. So, tatlo yung papakita dyan. So, iselect nyo lang yung kailangan yung sheet dyan. Sheet 3. Diba? Sheet 3. Tatlong variables. Ayan. So, ang kailangan nyo gawin ay pinutin yung next. Then, pagdating dito sa window na to, format your columns, may makikita ka dyan na replace. Sabi niya, kailangan nyo siyang i-check. Bakit? Kasi dito, hindi kayo sure kung malinis yung data na yan. May nakalagay dyan, blanco, NA, question mark. Ayan. So, ano gagawin nyo? Ay, para mas safe, i-check nyo yan. Replace nyo yung mga data na yun na mga missing. Na ganyan. So, pili next. I-select kung saan nakasave o isi-save. Then, click finish. Yung data nyo ay, ito na siya. Ito na yung data. So, nung kailangan gawin, pinutin nyo siya. Then, ilagay nyo nga sa output o sa result. Ito magpapakita dyan. Ito yung data na laman niya, yung value niya. Statistics, ito siya. Visualization, wala pa.
Kasi hindi naman natin yan gagawin eh. Ang gagawin natin ay gagawa ng modeling. Gagawa tayo ng modeling na predictive. So, pwede natin kasi mahulaan na yung nangyari doon. At ano pa yung future. Pero, since wala ng Titanic, hindi mo na kailangan hulaan yung future niya. Yung mga future na yun, pwede natin hulaan. Halimbawa, ilan pa yung itatas ng diesel o kaya gas. Pwede natin gawin dito sa software na to. Excuse me. So, since ito na yung data, tanggalin ko lang yung line. Pumunta lang kayo sa operators na yan. Blend, modeling, predictive, then hanapin yung trees, then decision tree. By the way, pwede ang random forest. Pwede yan. Pwede to. Pero dito muna tayo sa decision tree. Ito yung decision tree. So, paano siya mag-output? Yung data natin na Excel, ipasok natin kay decision tree, kailangan niya kasi dumaan dyan bago pumunta kay result. So, ulitin natin. Ayan. Result. Then, pag pinagalan natin siya, may makikita kayo na exclamation. So, input example set does not have a label. So, wala daw yung hinahanap. Ano ba yung hinahanap natin? So, halimbawa, pinutin natin yung exclamation ulit. Pinutin mo yung help me solve the problem. So, ito ay passenger class. Hindi yan yung hinahanap pa natin. Since, hindi siya pwede maging label kasi. Halimbawa, ang label natin na ilalagay natin dyan ay si sex. Ayan. Lalaki o babae. Pag in-okay natin siya, so nawala exclamation, it means pwede natin siyang i-try kung ano ba ang magpapakita dyan. O ito ang nagpakita. Male and female. Yes, tsaka no. So dito, makikita nyo na may visualization tayo, data visualization o mapping, kung sino ang o anong sex ang mostly nakasurvive at ano ang sex na pinakamaraming namatay sa Titanic. So dito sa modeling natin, mas maraming nag-survive na babae kaysa sa mga lalaki. So kung based sa movie, bakit mas maraming nag-survive na babae kaysa sa lalaki ay doon pa lang sa movie, makikita mo na mas maraming nag-sacrifice na lalaki kaysa sa babae. Alam mo naman na yun, ibig sabihin nun. Tsaka mas maraming pinaunang babae, bata, matanda na iniligtas bago yung mga lalaki. And nakaligtas man sila, since hindi magkasya na sa mga lifeboat, yung maraming lalaki ang nag-sacrifice na bumaba o umalis sa lifeboat at pumunta sa tubig. So, di ba isipin nyo yung kung saan bumangga, saan lumubog yung Titanic ay nagyeyelo. So, maraming namatay doon na lalaki na nalunod at namatay sa lamig. Ayan. Dito, mas marami talagang namatay na lalaki kaysa sa babae. So, yun yung modeling na gamit yung app na to. Isa pa, ay dito sa gain ratio. So, dito sa parameters na yan, itong gain ratio na yan, pwede mong paikliin kung marami kang variables. Kung marami kang, masyadong marami, yung display niya, pwede mo siyang i-summarize dito. Ayan, pwede. Pero dito kasi, pag ginamitan mo siya, since kukunti lang naman yung inalam mo, ayan, hindi siya applicable. Kasi dadalawa lang naman yung output nito. Ayan. Dadalawa lang. So what if gumamit tayo ng dalawang set rule? Ibig sabihin nun, may dalawa kang hinahanap. May dalawang variables kang hinahanap. Hindi ka satisfied sa isang variables lang. Sa variable. So, dalawa ang hinahanap mo. Example, paano tayo gumawa ng isa pang set rule? Ang pinaka-the best at pinaka-short na gawin yan, i-copy, paste mo itong set rule na yan. So, may dalawa ka ng set rule. And, bago ka mag-output, hindi pwedeng bypass mo yung isang set rule. Dapat magkaka-connect sila. Yan, connected. Ayan. So,
Since connected na yan, ang mangyayari dyan, pag pinagana mo siya, bakit ganito? Kasi, yung isang set rule na to, kailangan mo siyang iset ng ibang, ano ba yung ibang inahanap mo pa? Kasi may isa ka pang hinahanap, diba? So, example, itong set rule na nauna, ang gagawin niyan ay yung sex. Gusto mo siyang i-predict. Prediction naman. Apply. Tapos, yung pangalawang rule natin ay si survive. Siya ang gagawin mong label. Survive. Label. Ayan. By the way, ang ginagawa ko is pinipindot ko lang ito. Itong role na to, then dito ako nag-i-edit ng yung gusto mong maging role niya. Then andito yung mga attribute names. Di ba tatlo lang yun? Yan. Dito naman, mamimili ka kung ano yung gusto mong role para doon sa attribute. So, dito nakalagay ay yung sex prediction. Hinahanap mo siya. Then dito sa role na to, ang survive ay label. So, anong ang kanyang output? Ang kanyang output ay, pag pinagana mo siya, ito ang magiging display niya. So, sa passenger class, ito, lahat sila ay paser, di ba? Lahat. So, sa passenger class na yan, nahati sa tatlo. Yung first, sila yung may maraming pera. Gaya ngayon, sila yung laging nasa labas, marami sasakyan, may pang gasolina, pang diesel. Lagi sila nakalabas kahit mag 150, 170 pa yung presyo niyan. Pwede kayang-kaya niyang lumabas. Yung second, sila yung nasa middle class, kumbaga. Sila yung nagtatrabaho para sa first class. Kumbaga ganun ngayon, yung panahon ngayon. Sila yung nagtatrabaho para sa first class, sila may ari ng negosyo, yung mga first class, ganyan. Sila yung dahilan kaya may tinatanggap na ayuda ang mga third class. Pero joke lang yun, joke lang. Baka makakuha tayo dyan. Pero ganun yung mangyari, no? Yung mga nasa second class o middle class, sila yung lumalabas lagi pa magtrabaho, pinagsisilbi nila ng mga first class. Gaya namin, so, di ba, nasa middle class kami. Nagtrabaho kami para, ayan, nagtrabaho kami, may pambayad ng buwis. Yung buwis na yun, mapupunta lang sa third class, ayuda nila. May akap, ano pa, 4-piece. Yung mga yun. So, dito sa third class, dito nakalagay yung mga nasa baba. Nasa baba sila ng Titanic. Kung mag-base kayo sa movie, yung Titanic na yun, may ang pagitan nila o kaya pintuan, may bakal na kandado. Kaya, kung titignan mo siya at i-check, mas maraming namatay sa third class. Pinakamaraming namatay dyan. At dyan makikita ang pinakamaraming pasero. Lalaki man, babae, bata, matanda, nandyan sa third class na yan. So, sa second class, medyo mas malapit sila sa lifeboat. Sa first class, pinakamarami ang nakaligtas. Kung mapapansin nyo, blue, 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 it means sila yung nakaligtas. Yung mga kulay pula, sila yung mga sinawing palad o hindi nakaligtas doon. So, pinakamarami nakaligtas ay sa, siyempre, katabi. Katabi nila lahat yan. Katabi nila yung lifeboat, life vest, katabi nila yung exit na kung gusto mo talaga maligtas, katabi mo na yung exit. Sila yung unang pupuntahan ng mga crew doon sa Titanic para gisingin, alisin doon sa Titanic para iligtas. Ayan. Kasi nga, sila yung may access doon sa lahat ng amenities. Yan, lahat ng amenities, may access sila. Second class. So dito, may distribution din siya na ito, mga nabuhay. So, wala pa sa kalahati yung nabuhay sa second class.
May ratio siyang 21.16. Ayan. So, ito yung medyo malapit doon sa first class na nandun makikita yung lahat ng surviving amenities. Lahat ng pwedeng gawin mo para maka-survive ka. Ito, kung magbe-base kayo sa movie, nakapadlock yung pintuan, going top, going pataas. Pinadlock sila. So, marami din na swerte nakaligtas dito, pero kung magbe-base kayo sa movie talagang maawa ka sa kalagayan nila. Kasi kung lumubog at lumubog nga, sila yung unang tinamaan dahil, di ba, nahati pa yung Titanic. So, sila talaga yung unang malulunod doon sa Titanic na yun. So, ito yung may dalawang set roll. May tatlong variables. Ito. Ayan. So, pwede ba magdagdag ng isa pang set roll dyan? Pero, para mas magamit mo siya, magdagdag ka pa ng panibagong o isa pa o dalawa o higit pang column doon sa Titanic. Kung ano ba yung gusto mong hanapin. Kasi, siya yung sasagot. Kung may gusto kang malaman sa future o gusto mong mag-predict, pwede kang gumamit ng prediction. Pwede din itong random forest gamitin aside doon sa decision tree. So, ito yung ginamit kasi namin para malaman namin kung hanggang anong taon o ilang taon bago bumalik yung pinakamalakas na bagyo sa Luzon, Visayas, at Mindanao. So, within 3 point something o kaya 4 years, nagkakaroon ng malalakas na bagyo ang Luzon. So, magbilang ka ulit ng 3 taon o 4, magkakaroon ulit ng signal number 5 na bagyo. Ganon yung nakita namin dito nung ginamitan namin ng predictive model gamit ang decision tree. Ito kasi pwede pa siyang mag-decide kung ano ba ang gagawin mo. So, yun ang kagandahan ng app na to na hindi mo na kailangan mag-code. Yung iba kasi ginagamit natin Python eh. So, yung Python na yan ay maraming code na ilalagay. Pero may ChatGPT naman o kaya ay Gemini, may AI naman na katulong. Pero bibigyan ka lang nun naman hindi mo maintindihan na code lalo kapag kinopy-paste mo lang at hindi mo siya binasa o inaaral. So, wala din. So, gamit itong app na to, mas mapapadali yung data science. So, lahat yun ay pwedeng maging data scientist soon. Gamit itong app na to. So, yun lang. Thank you sa panonood. See you sa next meeting o kaya ay video. Bye-bye.